susunod po tayo kung ano po yung protocol para sa mga tao na under investigation. Oo, tsaka partner, kung meron mang ng abuso, tiyaking kilala. Kilalanin, nakunin mo ang identity. Opo. Major, bakit pa? Kunin po nila yung pangalan para makapag-file po sila ng complaint kung sakali man po na totoo yung sinasabi po nila na inabuso po sila. Major, ano ho ba ang naging paglabag nitong shampoo na nandyan po ngayon sa inyong kustudiya? Marami po tayong napalagay dito sa referral po natin nung na-inquest po sila nung July 29. Meron pong obstruction of justice. Okay. Yung violation po ng City Ordinance na vandalism, malicious mischief, direct assault at under the revised penal code. Tsaka yung ano ba, sa kanila din ho yun, yung may nabasag din partner na nasakyan ng BGMP. Tama ba, Major? Sila ba yun? O yung sa vandalism lang ito? Sa vandalism, yung ano po kasi sir, ang 7 po sa kanila, yun po yung merong charges for malicious mischief and direct assault at dalawa sa kanila, yun yung obstruction of justice. Pero Major, mula po nung panahon na ito nga, kagaya ng naging pahayag ng grupong karapatan, may mga nakipag-ugnayan ho ba sa QCPD para mag-file ng complaint since meron silang concern? Kasi nakarating na sa kanila eh. Di magreklamo. Yung ganun eh, yung ganung... Opo, sa ngayon ma'am, wala naman po. Kaya nga ang nasabi po natin is welcome po sila, dumulog po sila sa atin sa QCPD para makapag-file po sila ng reklamo in case may mga ganun po silang allegation. Anyway, maraming salamat po sa inyong oras at sa paglilinaw na yan, Police Major Jennifer Ganaban, ang hepe po ng PIO ng QCPD. Salamat ma'am Jen, ingat. Thank you, ma'am! Yes sir, salamat din po sa inyo. Maraming salamat po. Ayun partner wini-welcome ng QCPD kung may torture, kung ano mang pang-aabuso partner. Correct, oo. Kasi ang sinasabi, nagkaroon ng psychological torture sa mga detainee. Pero bukas naman, palagi sinasabi ng PNP partner, kahit sa insidente, bukas sila na humarap sa tamang forum, basta mag-file lang ng complaint kung may nakita po kayong lapses doon, kung may naniniwala kayo may lapses o may abuso, mga pulis. So, unang-una, alamin ang pangalan. Alamin kahit itsura. Correct. Para kasi kung sakaling ireklamo nyo, halimbawa sa commanding officer, halimbawa ng SIDO, for example, ang unit lang, example lang ito papalinyahin niya ngayon. May mga records yan di ba? Dahil for sure naman ay tututukan niya ng pulisya Saka mas mahirap partner kapag na-identify mo na tapos wala doon sa mga legit na personnel ng yun. Mas malaki problema Ibig sabihin, Continue for 500 meters, then keep left in the fall onto Ortigas Avenue. Saka sabi ko ni Ma'am Ganaban, maayos naman, may mga lawyers doon. Pero just the same partner, kung may mga abuso, Reklamo niya. Oo, gumayon Bukas sa naman ang bukas naman. Marami. Kung ayaw nyo mismo sa QCPD, Inapol ko. NCRPO din nyo. Inapol ko. Kung talagang ipapulis yung mga pulis, go. Diba? Anyway, partner, wala na po tayo oras. Maraming salamat po sa tumutok sa Spot Report, Wednesday edition. Siya po si Marlene Pajeros. Siya po si Jeff Caparo. Ay bukas po ulit dito po sa Spot Report. Kaligtasan mo! Sunod na programa, alam na din, kasama si Papa Awil Paz at Mama Jai. In 200 meters, keep left in the fall onto Ortigas Avenue. In 100 meters, keep left in the fall. News commentary program at Super Servicio Trabaho at Negosyo bilang Business Deals Program. Maraming salamat po. Mga kapuso, maaari nyo nang mapanood at mapakinggan ang Sumasa Puso sa aming official YouTube channel at sa Spotify. Hanapin ang Super Radio DZBB sa YouTube at mag-subscribe. Sa Spotify, hanapin ang DZBB Sumasa Puso para mapakinggan ang iba't ibang kwento ng buhay sa
straight at this traffic light. Oras po natin mga kapuso, alas 9, ulo na po ng gabi. Mga problema at sakit ng lipunan. Kasi mga kontrobersiya. Continue straight at the first traffic light. Then, in 300 meters, make a slight left. Double B Insider. Samahan ang ating insider na si Carlo Mateo. Double B Insider. Double B Insider. In 200 meters, make a slight left onto Ortigas Avenue. Isinailalim na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa full alert ang kanilang mga response team. Ito'y para agad na matulungan ang mga naapektuhan ng malalakas na pagulan pulot ng umiiral na low pressure area sa bansa. Ayon kay Assistant Secretary Irene Tugdao, tagapagsalita ng DSWD, nakahanda na ang Mobile Command Center ng kagawaran ng mobile kitchen at mga tinatawag na Angels in Red Vest. Kasabay nito na nawagan si Tugdao sa publiko na mag-ingat at Continue on Ortigas Avenue for 2 kilometers. sakaling mga ilangan sila ng tulungan. Magandang gabi po mga kapuso. Double B Insider, ako po yung Insider Carlo Mateo. Kumusta po kayo maghapon? At may mga kapuso po natin na nakaranas ng malakas na pagulan. Yung iba'y binaha, meron pang mga patuhong ng lupa. Naapektuhan po yung siyempre yung biyahe po ng ating mga kapuso. At meron naman talagang may ano po, may bahay pa na tumagin na pagdan. At meron nakaranas Continue straight at this traffic light. ng buhawi. Natungkap yung bubong ng kanilang mga bahay. At yung mga panindahan bigla na lamang nagtilakunan. Kaya sa alerta 24 po tayo. Meron tayong pinapantayang low pressure area. Sorry, hindi lang isa, kundi dalawa. Dahil yung isang FA nakapasok na rin talaga rito sa ating park. Pero nasa dagat pa mga kapuso. Yung isa, ito yung maghapon dito po sa Metro Manila, no? Hindi natin nasilayan yung araw. Talagang narin makulimlim. Kanina lang, umuulan pa rin mga kapuso, ano? Kaya ingat lamang yung mga motorista na nasa kali pa rin ngayon, mga galing na trabaho. Yung iba naman, papasok pa lamang sa kanilang trabaho. Ingat po tayo. Muli ako po inyong insider, Carlo Mateo. Tanggap po na tayo ng sariwang mga balita. Malacanang nanindigan na nananatiling prioridad ng Administrasyong Marcos ang pagpasa sa panukala laban sa political dynasty. Report mula kay Tuesday. Hindi nawawala sa listahan ng mga prioridad ng Administrasyong Marcos Jr. ang pagpasa sa panukalang anti-political dynasty bill. Siniyas ito ni Parang Press Officer of Presidential Communications Office Undersecretary Attorney Pierre Castro matapos hindi mabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang sona na ang update o plano para sa panukalang batas kontra sa mga political dynasty. Ayon kay Castro, nais pa rin ng Pangulo na maipasa ang naturang panukala bago matapos ang kanyang Continue straight at this administrasyon. traffic light. Nagpabutihan niya hintayin lamang pagkalakay dito ng Kongreso hanggang sa karating sa may Cabinet Conference Committee. Saka kasi nakatitig pa rin ang panukala sa Senado at Kamara. Matatandaan na sinensitikahan priority ni Pangulong Marcos Jr. ang anti-political dynasty bill sa harap ng mga panawagan ni kita ng pagtakbo at pag-awak ng konstitusyon. Continue straight at this traffic light. Ako si Lisa Review ng GMA Sigurado, Nabuhi, Balikas Totoo. Maraming salamat Tuesday News. Bagong lifeline para sa ikalimang round ng Green Energy Auction Program. The offshore wind project inilabas ng Department of Energy. Report mula kay Sam Nelson. Sam. Naglalabas nga ng Continue straight at this traffic light. ng Department of Energy para sa muling pagpapatuloy ng ikalimang round ng Green Energy Auction Program o GEA-5 para sa mga offshore wind projects ay sa DOE isinagawa. Ang recalibration matapos na ipatigil po na noong ika-4 ng Hulyo ang mga aktibidad ng
upang matuloy ang kahandaan ng mga daungan, mga kinakailangang permiso, mga epekto sa kapaligiran, gastusin at ang posibleng pagkaantala sa global supply chain. Layunin umano nito ay matiyakang mas maayos, mas malinaw at masagdan ang proseso ng auksyon. Inaasahang may sasapidaan ang mga bagong alintungtunin sa Oktubre, habang kinatapit naman ang aktual na green energy auction sa unang araw ng Disyembre ng taong ito. Ilinaw naman ng DOE, maaari pang magbago ang mga petsa depende sa magiging resulta ng koordinasyon sa mga kaugnay na ahensya at pagpapatibay ng mga kinakailangang dokumento. Samantala, nananatili naman suspendido ang lahat ng aktibidad kaugnay ng JFI hanggang mailabas ang panghuling mga panuntunan at kaugnay ng mga kautusan ng DOE. Umpisa Nielsen ng GMX Radio, DCWB, Balitang Totoo. Maraming salamat na Sam Nelson, suspect na San Cotumano sa may 3 milyong pisong cryptocurrency estafa arrestado. Report mula kay Pamela Adriano. Pamela. Arestado sa 40 anyos na babae sa City matapos ang anong makasot sa cryptocurrency wasting scheme na nagkakalaga ng 3.7 million pesos. Mula umano ito sa transaksyon kung pag-transfer ang complainant ng nasabing halaga sa isang digital wallet. Continue straight at the first traffic light, then at the second traffic light, turn left. Record, wallet customer support confirmation at blockchain transaction tracking, kumpirmadong natanggap ng suspect ang pera at nailipat na ito sa separate na wallet. Nang pagkita pa umano ang suspect sa complainant at nasa bumili ng dagdag na 200,000 pesos. Nang inala ng complainant kaya hindi niya nagawa ang citizen arrest. Inilala niya ang suspect sa Station 1 sa Continue for 500 meters, then turn left onto Santorin Road. DOE Insider, kasama si Carlo Mateo. Maraming salamat na Pamela Adriano. Sunod-sunod mga balita po yan, mga kapuso. Ang ating pong DCWB text connect 0917-594-5941. Ulitin po natin 0917-594-5941. Yung po mag-text. Baka dyan po sa inyong mga lugar ay nakararanas pa rin ng malakas na mga pagulan, mga pamugsong pagulan. Baka In 300 meters, turn left at the traffic light. Nagkatulad sa mga tao na makaripas ng takbo eh. Mga nakita ko sa video kanina sa 24 hours, maglalaro na ng basketball. Enter leftmost lane, then in 100 meters, turn left at the traffic light. Lumipad yung bubong. Ano yung telipad. Ano, yan ha. Yan po yung epekto. Epekto na ng mga thunderstorm. Thunderstorm pa lang. May kasama pa lang buhawi. Ano? Meron pa po nung napakalaki. Dinaganan yung mga kabahayan. Yan, bahagi po yan, ano? Kaya't ingat-ingat po tayo mga kapuso. Ngayong gabi po meron po tayong ilang mga bisita. At ito yung kinalaman pa rin sa nakalipas na State of the Nation address sa zona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At lalong-lalo na kapag pinag-uusapan po natin itong ating krisis sa enerhiya. At dahil nga sa krisis sa enerhiya, mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Nariyan na epekto sa pagtaas ng singil sa kuryente. Diba? Kaya pinatatagan systems loss charge. Systems loss charge. Malaki malay. Ilang porsyente. Pero ang tanong nga, sino daw ang magbabayad at ang ganit? Babawas yung system loss charge. Kabilang po dyan yung mga ninanakaw na kuryente. Ang ilan, no? Yung mga nakikinabang dyan, pero yung mga ninakaw, tayo pala ang tayo pala ang magtamayan, ano? Mahaba ng panahon. In 100 meters, make a slight right at the traffic light. Makasingin pa tayo. Ito ay illegal. Ito ay illegal. Samantala sa pagmahalagang balita sa kaysay ng isang dating branch manager ng Santa tugma sa testimonya noon ni Ramil Madriaga ayon sa isang House Trial spokesperson. Report mula kay Isa Avendaño.
Umali Isa. Para sa mga tagapagsalita ng House Prosecution Team, tugma ang sinabi na isang dating Land Bank branch manager sa naging salaysay noon ni Ramil Madriaga ang nagpakilalang dating aid at mga Batman ni Vice President Sara Duterte sa issue ng confidential funds. Matatandaan daw marang sa House Committee on Justice doon si Madriaga kaugnay nga ng impeachment complaints laban sa Vice Presidente habang si Violeta Constantino na Senado branch manager ng Land Bank Shop Boulevard dinitali sa impeachment court kanina yung encashment ng mga pera ng Office of the Vice President o OVP at sinabing unusual ang mga ito. Ay kay House Impeachment Advisor at spokesperson Robert A. Scorbers ay striking coincidence ang sinabi ni Madriaga sa mga inihayag ni Constantino, particular dito yung 125 million pesos na in-encash noong December 2022 at inilagay sa apat na bag. Sa panig naman ni House Child Spokesperson D. Alonso Anyo, hindi niya nakikita na may story o gawa-gawa ito. Continue for 800 meters, then turn left onto Indomingo Street. May pagkakapareho ang mga sinabi nila tulad ng pinaglagyan ng mga pera at sesa ng manlalabas ng pera. Kaya adi-adyong ang salaysay ni Constantino ay nagbigay ng credit at credibility sa mga testimonya noon ni Madriaga. Ako si Sharita ni Marie ng GMA sa Paradyo, si WB, Balitang Totoo. Maraming salamat na Isa Amerikanyo Umali na ganito ng oras mga kapuso. Alas 12:13 na po ng kami na makabilis po ng oras. Bago po ang ating interview, bago po ang ating WB Insider News Bullets. WB Insider kasama si Carlo Mateo. Testimonya ng dalawang dating branch managers ng Land Bank na unusual o kakaibang encashment ng mga cheque mula sa Office of the In Vice 200 President. meters, turn left at the traffic light. Ito si Vice President Sara Duterte, pinaliit ng depensa. Senador Pia Cayetano sinamahan ng ethics complaint. In 100 meters, turn left at the traffic light. Lies at misleading video ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Attorney Levito Panikod ang lalaping 8 dating tauhan umano ni dating Congressman Saldico. Kinasuhan na ng Department of Justice ng cyber libel at perjury. Pamakalaan target ang 50% ng supply ng kuryente na magmumula o ay magmumula sa renewable energy pagsamit ng taong 2040 ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinatag na very strong El Nino posibleng maranasan ng bansa mula Oktubre hanggang Enero ng susunod na taon ayon sa Pag-asa. WB Insider kasama si Carlo Mateo. Muli, kamusta po ang inyong gabi mga kapuso? Happy birthday nga pala sa mga nagdiriwang po ng kaaraw ngayon. Sa aking inaanak si Prof. Denise sa Sibukaw, anak ni Maring Deng at ni Maring Marie. Happy birthday. At sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kaaraw ngayon, happy birthday. Mga kapuso, mga nagdiriwang ng kanilang Turn right onto De Leon Street. happy anniversary din. At muli, ingat-ingat yung mga nasa biyahe. At matapos lang pang naranasan natin magulan. In 90 meters, turn right onto Lourdes Drive. Sa Quezon City lamang at ilang pang panig ng Metro Manila. Ginagalit mo ni Department of Public Works and Highways so nang nakitang epekto ng matinding pagbaha sa Magkal, Alomo District, Davao City ng In 40 meters, turn right. araw. Ayon kay Secretary Dizon, dati nang nakararanas ng parehong pagbaha ang lugar noong 2019. Ngunit wala umanong ginawa ang Regional Office ng Kagawaran para tugunan ang problema. Kaya muli itong naranasan ng ika-24 na In 80 meters, turn left at the traffic light. walang ginagawang dredging In sa 60 lugar. meters, turn left at the traffic At light. maaaring mag-utos ng opisyal ang pag-iimbestiga para alamin kung sino ang maaaring managot sa insidente. Samantala, iniutos ni Dizon ng pagpapataas ng dike sa lugar upang maiwasan ang malubhang epekto. Continue on Aurora Boulevard for 3 kilometers. Tuloy-tuloy na po tayo at pinag-uusapan po natin sa usan na ang Lunes sa zona ni Bongbong Marcos. Ayon sa
magandang Continue straight at this traffic light. po sa Global P Insider. Magandang po. Maraming salamat po sa pagkakataon. At kami po muli maraming salamat sa pagkakataon nito. Una po na, ang reaksyon ng Climate Change Commission na nababanggit sa SONA itong mga usapin, halimbawa, waste to energy. Right? Alam natin ito yung madalas na tinatalakay ng resolution. Opo, nagpatuloy lang po pagkakaman. Adaptation program. Ito po, nakapanood na ang teknolohiya kasama ng existing solution ay ang tamang paraan para magkaroon ng transition from Continue straight at this traffic light. net zero economy. Ang ibig sabihin po niyan, ang kasalukuyang paggamit po ng mga tinatawag natin mga iba't pamamaraan ng waste management, mayroong malakas na emission ng carbon dioxide at yung methane na nag-iisang ng paggamit ng bigas. At dito, Continue straight at this traffic light. ang carbon dioxide at methane yan ay kakapture o uulitin ito'y kakapture at gagamitin para makapag-produce ng kuryente o energy. Kaya tayo pinagpapasalamat na may kasama na tinatawag natin na polisiya under the National Adaptation Plan. Meron din po ang ating climate action plan sa mga sabagang unit. Commissioner, meron na ba mga lokal na pamahalaan na nakapagpapatupad na ng mga ganitong uri ng teknolohiya na maganda sa ating kapaligiran? Opo, actually, alam ko, this week, mayroong, in the week, mayroong public sa Bagay Isabela. Sila ay magkakaroon ng public information scoping at nasa permitting period na yung thermos at saka biogas. At the same time, biofuel reactor na nakatayo doon. At as we speak, marami tayong mga kausap na mga programa ng mga bayo. We are so proud to inform you at ang ating mga kababayan na Pilipino, partners. We have Filipino producers and vendors na masasabi natin na nasa pag-subsidies na yung mga invention na nagagawa. Kaya kapag yung ginamit natin, hindi mo alam ng like jobs at yung tinatawag na social na nag-impact sa malaki dahil kasalukuyan po yung nakakayaman sabihin ang panahon mo yung tinatawag na institusyon o yung mga Pilipino na sa pasukan nakakaya yung tinatawag na fixed time. Continue straight at this traffic light. Pagkasunod ng landfill dahil sa emission na nangyayari caused by yun na, carbon dioxide at saka Continue straight at this traffic light. Continue straight at this traffic light. Mayroon tayo net zero pathway by 2035 agreement ang ating tinatawag na pambansang natukoy na ambag o sa English national contribution ay by 2030 we need to decarbonize by 75%. This conditional naman, ibig sabihin conditional yung sa mga technology saka sa mga financial mechanism coming from the rich countries, and by 2050 we
may 100% decarbonization. So, yung sinasabi ni Presidente na 2040, yan ay within the so-called doon sa tinatawag nating decarbonization journey. Tama po yun. Nababanggit din sa mga datos, Commissioner, ang Pilipinas talaga isa tayo doon sa pinakamatinding magdala ng basura, lalong-lalo na sa dagat. At bukod dyan, yung mga basurang naiipon dito, Metro Manila, gaano ba karami talaga ito? Yung ganong kadaming toneladang basura, kakayanin ba natin na itong basurang ito ay may transport patungo sa enerhiya na magagamit po sa ating mga komunidad? Kaya po yan. Una, hindi lang yan on the financial aspect. Yung mga energy, yan ay mayroon ng natural deposits yan, mayroon ng natural economic viability ng mga tao at ginagamit sa mga mayan na bansa. Continue straight at this traffic light. Continue for 500 meters, then keep left at the fork onto the Garda Magzizi flyover towards Ayala Bridge, CM Rectum. So, para yung mga papasok sa nanawag nating carbon offsetting, dadala ang mga conservative ng renewable energy. Continue straight at the first traffic light, then in 200 meters, keep left at the fork. Ang ibig sabihin sa amin yung post ng Department of Energy, kapag nagkaita ng application ngayon for energy out of net, at nabasa ng DOE, maaari na mag-finance o mag-finance siya. So, forward has an investment post na ang amin ng investor ay magpapagpapit ng dokumento tayo ng site. One-stop shop sa pag-pinay sa isang platform, automatic na lahat ng government agencies. Kung di naman kakaganon, nasa 10 halos na government agencies ang dadaanan niya. Dapat utilize na kayo na ang pag-proseso. It is not yung parang design niya or yung kailangan makuha muna yung una bago yung pangalawa, bago yung pangatlo. Medyo matagal. It will take them more than one year before we will be able to complete ang mga dokumento. May pupunod lang sila sa Vietnam o sa Cambodia. Ayaw natin magkaroon ng plano yung mga ganon, so natin laging pagpapilip ng Pilipinas. So para sa business documentary at regulatory process are concerned. Yun yung mga magandang pagpunan dahil ang pagpunan namin. So kailangan sa kanilang mga ahensya ng pamahalaan at pupunta ng mga dito at papaibigin at papagaan ng business. At papagaan ng business, sabihin, kailangan pa rin ito sa mga lakas sa mga pamilya ng malaman may security na In 100 meters, keep left at the fork onto the Garda Magzizi flyover towards Ayala Bridge, CM Rectum. Lahat po ng yan ay kasama pa rin sa paradigm o sa ecosystem ng waste management. Ang Continue for 600 meters, then turn right onto M.F. Johnson Street. Continue straight at the first traffic light, then in 70 meters, turn right. In
right onto MF Johnson Street. Into rightmost lane, then in 90 meters, turn right. Siya pa po siya nabanggit sa SONA, Pangulong Ferdinand Marcos. Yun na nabanggit niya kanyang yung pinabayaran natin sa Meralco. Ano ba yung partner? Yung systems loss. Tama po ba dito? Dito po? Sabi namin na lang yan para medyo mabawasan yung tayo gumamit sa mga ilang renewable energy tulad ng solar. In 100 meters, make a slight right onto MF Johnson Street. In 80 meters, make a slight right. In 100 meters, you will arrive at your destination. May 7-Eleven po pero sa kanan po. You have arrived at your destination. Nag-card po ako na. Okay na po. Yes po. Thank you po. Ingat po. God bless po. Sige po. Yan, na-drop na natin. Maraming salamat po sa panonood. Sa muli po. Ingat. God bless. Wala po muna po sa mga.
Dumaan tayo sa 170, Quezon Ave E. Senador Miriam Defensor Santiago Ave, Quezon City. Pagkaraan ng 200 metro. Kumanan sa Earnshaw. Kailangan ko yata. Ano ba? Kumanan sa Earnshaw. Pagkaraan ng 200 metro. Kumanan sa Sergio H. Loyola. Pagkatapos gamitin ang daanan sa kaliwa upang pumaliwa sa 140 A.H. Lacson Avenue, North. Yan, drop natin sa Salamat po sa panonood hanggang sa muli. God bless. Bye po.